Habang mabilis na lumilipad sa himpapawid ay labis na namangha si Lin Feng sa bilis ni Elder North kahit kasama pa siya nito. Noon niya tunay na naunawaan kung gaano kalayo ang agwat ng isang tunay na master sa ordinaryong cultivator. Habang tanaw niya ang malawak na kabundukan mula sa itaas ay tahimik niyang inamin sa sarili na napakahina pa niya kumpara kay Elder North. Dahil dito ay lalo siyang naging determinado na magsanay ng mas mabuti at nangakong balang araw ay maaabot din niya ang antas ng isang tunay na master. Kasunod nito, tinanong ni Elder North si Lin Feng kung nais na ba nitong umuwi. Agad namang sumagot si Lin Feng na kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang marating nila ang kanilang destinasyon ay ibinaba siya ni Elder North at naglaho ang kanyang martial spirit. Bago sila maghiwalay ay pinayuhan niya si Lin Feng na magmadali at umaasa siyang ligtas pa rin ang kaibigan nito kahit lumipas na ang pagsubok. Sinabi rin niya na bata pa si Lin Feng at mahaba pa ang landas na kailangan nitong tahakin ngunit maaaring dumating ang araw na kakailanganin ng Yunhai sect ang kanyang tulong. Nagpasalamat naman si Lin Feng kay Elder North bago mabilis na nagtungo sa kanyang kaibigan. Ipinaalala ni Nangang Ling na 300 taon na ang nakalipas mula nang may isang taong makapagpatunog ng 3 beses sa kampana at tambol ngunit ngayon ay 8 tunog ang nagawa ni Lin Feng. Dahil dito ay sinabi niyang isang pambihirang henyo ang isinilang sa Yunhai sect at halos lahat ng malalakas na master ng sekta ay dumating dahil sa pangyayaring iyon. Nang magtanong si Chu Zanpang tungkol sa tunay na dahilan ng mga tunog ng kampana at tambol ay agad itong binaliwala ni Nangang Ling at Elder Mo. Sinabi nilang wala itong dapat alalahanin at nagkunwari pang ang mga estudyante ay naghahanda lamang para sa pagdiriwang ng bagong taon. Napansin ni Chu Zanpang na tila may itinatago ang dalawang ngunit na natili silang tikom ang bibig at tumangging magbigay ng anumang paliwanag. Napagpasyahan ni Nangang Ling na kailangan pang mas magsanay ni Lin Feng upang lalo pang lumakas ngunit ang kanyang tunay na talento ay dapat manatiling lihim upang maiwasan ang panganib at mga taong maaaring maghangad na patayin siya. Kasabay nito ay mariin niyang ipinahayag na hindi habang panahon ay magpapasindak ang Yunhai sect at darating ang araw na pagbabayaran ng Haoyu sect ang lahat ng ginawa nito laban sa kanilang sekta. Sa kabilang banda ay nagmamadaling bumalik si Lin Feng habang iniisip na sa wakas ay makikita na niyang muli si Han Man. Ngunit pagdating niya ay may tumawag agad sa kanyang pangalan, kaya agad naman siyang napalingon dito. Laking gulat niya nang makita si Hao Qing na matagal na pala siyang hinihintay. Ipinaalam ni Hao Qing na ipinapatawag siya ni Inner Elder Mo Xi at kailangan niya itong samahan kaagad. Nagtaka si Lin Feng dahil wala naman siyang kaugnayan kay Elder Mo Xi at wala rin siyang dahilan upang mapansin ng isang Inner Elder. Naalala niya ang ipinangako ni Elder Hollow tungkol sa lihim ng kampana at tambol at napagtanto niyang sila lamang nina Elder Hollow at Elder North ang nakaalam ng nangyari kaya imposibleng iyon ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya. Gayunpaman ay nagpasya muna siyang iligtas si Han Man dahil iyon ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa mga oras na iyon. Tumalikod si Lin Feng at sinabing kailangan na niyang umalis ngunit agad siyang pinigilan ni Hao Qing. Mahigpit nitong sinabi na hindi ito pakiusap kundi utos kaya dapat siyang sumunod. Kasabay nito, dali-daling humarap si Hao Qing sa harapan ng ating bida upang pigilan ito. Gayunpaman, labis na nagulat si Lin Feng sa ipinakitang bilis nito at napagtanto niyang kahit ang kanyang floating light movement ay hindi makasasabay rito. Humingi naman ng paumanhin si Lin Feng at ipinaliwanag na may mahalaga siyang kailangang gawin kaya hiniling niyang unawain siya. Sa huli ay hinayaan muna siya ni Hao Qing ngunit binalaan siyang bumalik kaagad at huwag siyang paghintayin ng matagal. Pagdating ni Lin Feng ay agad niyang pinainom ng gamot si Han Man at tinanong niya ito kung ano na ang kanyang kalagayan. Masayang sinabi ni Han Man na napakabisa ng mga ibinigay na gamot ni Lin Feng dahil unti-unti nang bumabalik ang kanyang panloob na enerhiya at kailangan na lamang niya ng kaunting pahinga upang tuluyang gumaling. Natuwa si Lin Feng nang makitang ligtas na ang kanyang kaibigan at sinabing may isa pa siyang mahalagang aasikasuhin. Nagpaalam siya kina Han Man at kay Jing Yun at hiniling na ingatan nila ang kanilang sarili. Nagpaalam din sina Han Man at Jing Yun kay Lin Feng habang pinagmamasdan siyang umalis upang harapin ang kanyang susunod na gagawin. Matapos magpaalam ni Lin Feng ay sinabi niyang handa na siyang sumama kay Hao Qing. Tinanong siya ni Hao Qing kung kaya ba niyang sabayan ang kanyang bilis dahil wala siyang balak na hintayin o buhatin siya sa paglalakbay.
Kalmado namang sumagot si Lin Feng na susubukan niyang makasabay. Agad na sinabi ni Hao Qing na sumunod ng mabuti at sa isang iglap ay mabilis itong naglaho. Hindi naman nagpatinag si Lin Feng at kaagad na hinabol si Hao Qing habang ginagamit ang buong bilis ng kanyang galaw. Maya-maya ay dumating na si Lin Feng kasama si Hao Qing upang magbigay galang kay Elder Mo Exi. Nagulat naman ang ating bida nang mapansin niyang naroon din ang Sect Master at ang iba pang mga elder ng Haoyu Sect. Lalo pa siyang nagtaka nang makita rin niya si Lin Chen dahil hindi niya inaasahang naruroon ito. Habang iniisip niya ang posibleng dahilan ng kanilang pagdating, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Ilang sandali pa, tinawag siya ni Elder Mo Exi at seryosong nagtanong kay Lin Feng kung alam ba nito ang kasalanan na kanyang nagawa, habang naglalabas ito ng malakas na killing intent. Agad na naramdaman ni Lin Feng ang napakabigat at nakakakilabot na aura ni Elder Mo Exi. Kahit matatag ang kanyang loob, hindi niya maiwasang kabahan sa sobrang lakas na pinapalabas na pressure nito. Magalang niyang sinabi na hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin nito, at iginiit na wala siyang nilabag na anumang alituntunin ng sekta. Ngunit lalo lamang nagalit si Elder Mo Exi at sinabing tigilan na nito ang pagpapanggap. Pagkatapos ay mariin niyang pinaalala kay Lin Feng ang mga ginawa nito. Sinabi niyang nasugatan nito ang mga kapwa-alagad ng sekta at nilapastangan pa ang mga elder. Dahil dito, tinanong niya si Lin Feng kung hindi pa ba nito napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi naman natinag ang ating bida sa mga sinasabi nito. Galit na itinuro pa ni Elder Mo Exi si Lin Feng at sinabing isa itong malaking kahihiyan sa Yunhai Sect. Iginiit niyang aminin na nito ang kanyang kasalanan. Doon lamang naunawaan ni Lin Feng kung bakit naroon si Lin Chen. Agad niyang napagtantong may kinalaman ito sa nangyayaring pagbibintang sa kanya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Elder Mo Exi at tinawag pa siyang duwag dahil nananatili itong tahimik. Dahil dito, hindi na napigilan ni Lin Feng ang sarili at malamig na sinabi na kaya lamang siya pinagbibintangan ay dahil napahiya niya ang ama ni Lin Chen na si Lin Badaw sa nagdaang pagtitipon. Pagkatapos ay direkta niyang sinabi kay Lin Chen na talagang wala itong hiya. Kalmadong nagsalita si Lin Feng at magalang na sinabi kay Elder Mo Exi na pagdating pa lamang niya ay agad na siyang pinaratangan ng isang krimen. Iginiit niyang pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng iyon at hiniling na alamin muna ang buong katotohanan bago siya husgahan. Ngunit lalo lamang nagalit si Elder Mo Exi. Sinabi nitong wala raw karapatan si Lin Feng na makipagtalo sa isang tunay na elder ng Yunhai Sect at itinuring pa siyang walang galang. Pagkatapos ay muli niyang tinanong kung aamin na ba ito sa kanyang kasalanan. Hindi naman natinag si Lin Feng. Sinabi niyang kapag nananatili siyang tahimik ay tinatawag siyang mayabang, ngunit kapag nagsasalita naman siya ay sinasabing bastos siya. Kaya mahinahon niyang sinabi na isa lamang siyang ordinaryong panlabas na alagad at wala siyang alam sa paratang na ibinabato sa kanya. Labis na nagalit si Elder Mo Exi at nagbantang papatayin si Lin Feng dahil sa katapangan nitong sumagot sa kanya. Pagkatapos ay hinarap niya si Hao Qing at tinanong kung ano ang nararapat na parusa para kay Lin Feng. Kaagad namang sinabi ni Hao Qing na matigas ang ulo ni Lin Feng at tumatanggi itong aminin ang kanyang kasalanan. Ayon sa mga patakaran ng sekta, dapat alisin ang kanyang cultivation at pagkatapos ay palayasin siya sa Yunhai Sect. Sa isip naman ni Lin Feng, napagtanto niyang pinagkaisahan na siya ng mga ito at wala silang balak bigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Doon niya naalala ang kakaibang pagdating ng mga gwardya kanina at naunawaan niyang isa pala itong planong bitag laban sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa naman ang mga nanunood dahil akala nila ay tuluyan ng babagsak si Lin Feng. Ngunit sa huli, malamig na sinabi ni Elder Mo Exi na dahil hindi madaling makamit ang cultivation, pagbibigyan niya si Lin Feng. Sa halip na tuluyang sirain ang kanyang cultivation, isang braso na lamang ang ipapaputol nito at pagkatapos ay palalayasin siya sa Yunhai Sect. Napagtanto ng ating bida na wala siyang laban kay Elder Mo Exi sa kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit kahit ganoon, wala siyang balak basta na lamang sumuko. Mayabang na sinabi ni Hao Qing na kung wala itong lakas ng loob na lumaban, siya na mismo ang tutulong upang putulin ang kanyang braso. Lumingon naman ang ating bida kay Hao Qing at matatag na sinabi sa sarili na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kailangan niyang subukan. Napansin din niyang tahimik lamang na pinagmamasdan ng Sect Master ang lahat ng nangyayari.
kaya naisip niyang kung maipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan, baka mabago pa ang magiging pasya nito. Kaya magalang siyang humingi ng paumanhin kay Elder Mo Exi dahil sa kanyang pagsagot. Ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya matatanggap ang parusang hindi naman niya nararapat. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at hinarap si Hao Qing. Sinabi niya na wala itong karapatang apihin siya at iginiit niyang wala siyang kasalanan, kaya wala ring sinuman ang may karapatang putulin ang kanyang braso. Mayabang naman ang umisi si Hao Qing at sinabing bilang executioner ng sekta, may buong karapatan siyang ipatupad ang utos ng elder. Ngunit hindi natinag si Lin Feng. Hamon niyang sinabi kay Hao Qing na kung gusto nitong kunin ang kanyang braso, kailangan muna nitong talunin siya. Dahil dito, iniutos ni Elder Mo Exi kay Hao Qing na putulin ang braso ni Lin Feng ng walang pag-aalinlangan, na agad namang sinang-ayunan ng hangal. Ngumisi si Hao Qing at sinabi na huli na ang lahat para humingi pa ng awa si Lin Feng. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang kanyang movement technique na wind following at napakabilis na naglaho sa paningin ng lahat. Tahimik namang pinagmamasdan ng ating bida ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Napansin niyang halos nakikiisa si Hao Qing sa hangin upang makapaglansad ng mabilis at mahirap iwasang pag-atake. Nang makita ito ng mga elder, pinuri nila ang husay ni Hao Qing at sinabing malapit na itong maging isang tunay na inner disciple. Samantala, patuloy lamang na nakatayo si Lin Feng nang hindi kumikilos. Dahil dito, inakala ng mga nanunood na natakot na siya at wala ng lakas ng loob na lumaban. Ang iba naman ay kinutya siya at sinabing isa lamang siyang mahina at mayabang na walang pag-asang manalo. Habang nananatiling kalmado si Lin Feng, napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang teknik ni Hao Qing gamit lamang ang floating light movement. Gayunpaman, alam niyang bawat teknik ay may kahinaan. Kailangan lamang niyang mahanap ang tamang pagkakataon. Maya-maya ay nagkaroon ng maliit na sugat sa kanyang mukha dahil sa napakabilis na pag-atake ni Hao Qing. Dahil dito, lalo pang naging mayabang si Hao Qing at tinukso si Lin Feng. Sinabi nitong kung susuko na lamang si Lin Feng, mas mabuting hintayin na lang nito ang kanyang kamatayan dahil wala itong anumang tsansang manalo. Samantala, kumpiyansang ngumiti si Elder Mo Exi at sinabing kasalanan na mismo ni Lin Feng ang sinapit nito. Ngunit ang sect master ay nagtataka. Napansin niyang hindi pa rin kumikilos si Lin Feng at naisip niyang baka may ibang plano itong inihahanda. Habang nakapikit si Lin Feng, kalmado niyang inisip na walang perpektong teknik. Habang mas malakas ang isang pag-atake, mas malaki rin ang kahinaang maaari nitong ibunyag. Kaya hinintay lamang niya ang tamang sandali upang gumanti. Sa sobrang kumpiyansa ni Hao Qing, agad itong sumugod upang putulin ang braso ni Lin Feng. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang kumilos si Lin Feng at isang napakabilis na atake ang tumama kay Hao Qing habang nakapikit pa ito. Napasigaw si Hao Qing sa matinding sakit nang maputol ang kanyang kanang braso. Nagulat naman si Elder Mo Exi at hindi makapaniwalang nasugatan ni Lin Feng ang kanyang alagad. Malamig namang tumingin si Lin Feng kay Hao Qing at sinabi na kung ang pagputol lamang ng kanyang braso ang ipinagmamalaki nito, wala naman itong dapat ipagyabang. Pagkatapos ay may kumpiyansa niyang idinagdag na kung gusto niya, napakadali lamang para sa kanya na tuluyang talunin si Hao Qing. Nabigla ang lahat ng maputol ang kanang braso ni Hao Qing sa isang mabilis na atake ni Lin Feng. Hindi sila makapaniwalang ang isang hampas lamang ng espada ay sapat upang talunin ang executioner ng sekta. Napansin naman ng sect master na hindi iyon nagkataon lamang. Agad niyang naunawaan na naabot na ni Lin Feng ang path, isang napakataas na antas ng pag-unawa sa espada kahit ikawalong antas pa lamang ng martial spirit realm ang kanyang cultivation. Samantala, bagaman nagulat si Lin Chen sa ipinakitang lakas ni Lin Feng, itinuring pa rin niya itong walang kwenta. Habang duguan, galit na galit si Hao Qing at sumigaw na balang araw ay paghihigantihan niya si Lin Feng, at dali-dali na itong umalis palayo. Ngunit bago pa man matapos ang pangyayari, sumigaw si Elder Mo Exi at sinabing samobra na si Lin Feng. Ayon sa kanya, hindi lamang nito tinanggihan ang parusa ng sekta, sinaktan pa nito ang executioner, patunay umano na wala itong kahit katiting na katapatan sa Yunhai sect.